Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayong nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating pag-usapan mga kababayan at bigyan ng reaksyon o opinion at kuro-kuro. Ito pong pag-usapan natin ngayon na nagaganap dito po sa ating kapaligiran at bago natin tuluyang tunguhin mga kababayan ang ating taksa sa araw na ito, ay binabati natin yung ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao at maging yung ating mga kababayan nariyan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ngayon mga kababayan, ang pag-usapan natin muli gaya po ng dati, ito pong matapang na vlogger, ito pong si Epifanio Labrador, sapagkat dito po sa mundo ng social media mga kababayan ay nangingibabaw pa rin ang pangalan dito pong si Epifanio Labrador sa ating mga kasamahang mga vlogger at ito po yung ginagawang content ngayon at pag-usapan natin muli mga kababayan kung ano po talaga ang mga nangyayari sa buhay nito pong si Epifanio Labrador. Mga kababayan, dito po sa ating pag-iikot dito po sa mundo ng YouTube, marami po talaga ang nagko-content sa buhay dito po si Labrador. At dito natin mga kababayan nalaman ang kumano'y tunay na pangalan nito pong si Epifanio Labrador. At dalawang pangalan po mga kababayan ang nakita natin sa YouTube. Ito pong si Richard Vallejo Palacio. Ang unang tunay na pangalan daw nitong si Epifanio Labrador, at yung isa ng mga vlogger mga kababayan ay Christian Canlas. So hindi po natin malaman dito sa dalawang ito kung ano po talaga ang tunay na pangalan nitong si Epifanio Labrador. So dito mo mga kababayan sa isang vlog ng isang vlogger ay dito po ay mayroon po siyang patunay na ito pong si Labrador ay dati na pong nadimanda ng qualified tip at doon daw po ito mga kababayan sa dati niyang trabaho na ito pala si Labrador mga kababayan ay isang expert martial arts at founder daw po ito ng isang organisasyon yung Volkidos Fighter, at dito po ay siya po yung instructor ng judo karate siguro ito. At ayon po dito sa vlogger na ito na nakuha natin ng informasyon, yung bayad siguro, yung tuition ng mga estudyante niya ay yun daw po mga kababayan ang tinangayan nitong si Labrador. Yun po ang dahilan kung bakit ito pong si Epifanio Labrador mga kababayan ay mayroong mask lagi at ikinukubli ang kanyang tunay na pagkatao dahil daw po doon sa kasong ito. Actually, dalawang kaso daw po mga kababayan ang nakabimbing ngayon dito po kay Labrador. Dito po ito sa Artist Branch 40 ng Negros Occidental. Ayun po dito sa vlogger At ganoon din naman mga kaubayan, ito pong si Epifanio Labrador ay inamin naman niya talaga na marami daw ang isinampang kaso sa kanya. Ito pong si Congressman Tibis nung daro ba daw siya sa Negros Occidental. So inaasahan naman niya talaga na maraming kaso ang kanyang matatanggap at ngayon nga ay ito naman pong kaso niya na ipinukol ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo at maging yung kanilang mga miyembro ay mayroon na pong mga nagdemanda na dito po kay Epifanio Labrador at
Inaasahan naman po ito daw ni Labrador na maraming kaso ang ipupukol sa kanya ng Iglesia ni Cristo. So, kumbaga talagang sanay na po ito si Labrador, no, sa ganitong mga kaganapan sa kanyang buhay. Dahil dito po sa Negros Occidental, mga kababayan, may 2 kaso daw po dito, qualified tip, ano. At yung status po daw ng kasong ito ay at large. Ito pong si Epifanio Labrador. Ibig sabihin ay pinaghahanap pa talaga ng batas ito. So dito, mga kababayan, kung totoo man po ito, ay talagang iksi talaga ang mundo nitong si Labrador. Dahil nadaragdagan po ang kanyang mga kaso, ano, at hindi po biro na magkaroon po ng kaso, ano, dito po sa ating bansa, sapagkat sa ayaw mo sa gusto ay talagang hahanapin ka ng batas o siging ka. Kung hindi ka naman makita, siguro sa mga susunod na mga panahon ay talagang babantayin ka rin ng otoridad, ano? Dahil marami na mga talagang nangyayari dyan na makalipas ang mga ilang dekada ay nahuli pa rin, ano? So, ibig sabihin, hindi po talaga matatahimik ang buhay nitong si Epifanio Labrador dahil po dito sa kanyang mga natatamong mga demanda, ano, mula po sa mga taong kanyang naperwisyo. So, ayon po dito, mga kababayan, dito po sa isang vlogger naman na nakita ko, ay ito daw po si Epifanio Labrador ay isang hitman, ano. Hindi pa natin ma-confirm, ano, kung talagang inamin ito ni Labrador na siya daw po ay isang hitman, ano, at 49 ang na tao na yata ang kanyang natsuchugi, ano. At kaya naman daw ito po si Labrador ay talagang hindi natatakot na harapin yung mga kaaway, ano, dahil talagang ito daw po ay sanay sa pagkikibaka. So ano man, mga kababayan, ang kahinatnan nitong buhay na ito ni Labrador ay talagang Diyos lamang po ang nakakalam. At kung ano man po, mga kababayan, ang nais nitong si Epifanio Labrador sa kanyang buhay ay magdidepende po siya, ano, sa kanyang sarili. Dahil siya naman po ang gumagawa ng kanyang kapalaran. At kung gusto niya talagang sumikat at dito po sa ating bansa, ano, ang ating mga kasama mga vlogger ay nakasubaybay sa yung kasaysayan, ano, at ito po ang ibibigay naman natin, ano, dito po sa ating mga kababayang nagnanais o nagkaka-interest, ano, sa kwento ng buhay po nitong si Epifanio Labrador. So sa mga susunod na mga araw, mga kababayan, ay muli nating pag-usapan ito pong si Epifanio Labrador, sapagkat interesting po, ano, at marami po ang nagkaka-interest na ito ay pag-usapan dito po sa social media. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at muli po tayong magbabalik sa mga susunod na oras, ano, araw, at muli natin yung pag-uusapan yung mga kaganapan dito po sa ating lipunan,